Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ito ay mabilis na iangat na sana sa hangin. Ngunit, mabilis siyang hinawakan ni Master Ken. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Los, sa tingin mo ba gusto ko din masaktan ang aking anak?" Ang pagpigil sa kanya mga ninanais gawin ay pinagkatiwala ko kay General Oliver. Ang ganong klaseng gawain ay hindi na dapat pa akong makialam. Kung makikialam ako sana ako na ang gumawa ng pagharang sa aking anak kanina pa. Ngunit ito ay aking hiniling kay General Oliver na siya na ang gumawa nito para sa akin. At isa pa, nais ko din makita ang kakayahan ng aking anak. Ang tunay niyang kakayahan kung siya ba ay maaari na nating isama. At siya ay makakatulong na sa ating paglaban sa ating mga kaaway. Tulad na lang sa lahi ng mga demonyo at lalo na sa lahi ng mga barbarian. Nais kong masaksihan kung ang aking anak ay maaari niya nang magawa na mapagtanggol ang kanyang sarili. Kung hindi niya magagawa na manalo sa laban na ito bilang prinsesa ng ating lahing elf at bilang anak ko, hindi ko pa maaaring ipagkatiwala talaga sa kanya ang magiging kaligtasan ng ating buong lahing elf sa hinaharap. Kailangan niyang matutunan ang pagiging matuso at mapanglamang pagdating sa labanan. At kailangan niya maging mas matalino sa oras ng labanan. Kahit na ano pang lakas ng spiritual na kanyang tinataglay kung wala naman siyang gulang sa pakikipaglaban at hindi gumagamit ng pag-iisip sa laban. Siya ay matatalo at matatalo pero na maaari niyang ikasawi kung iba na ang kanyang makakalaban. Kaya kung malalagpasan niya ang kahusayan ni General Oliver sa pakikipaglaban, ang aking anak ay maaari na nating maasahan at isama sa mga magiging labanan ng ating lahing elf. Sa ngayon sa tinataglay ni Lin na spiritual siya lamang ang lubos na makakatulong sa akin. At sa buong kasundaluhan upang makalaban tayo sa lahi ng mga barbarian. Kaya dapat niyang mapagtanto sa mga oras na ito na hindi lang din lakas ang dapat ipairalan. At dapat niyang matutunan ang mga dapat gawin lalo na sa oras na siya ay nakikipaglaban. At dahil kay General Oliver baka ang aking anak ay magising sa katotohanan at mapag-isipan niya kung paano talaga maaaring magtagumpay. At sa ginawang pag-atake ni General Oliver sa kanya ngayon, makikita natin ngayon kung anong lakas ng spiritual at pangangatawan ng aking anak ang kanyang tinataglay. Kung siya ay nakaligtas sa atake na ginawa ni General Oliver, masasabi ko na ang aking anak ay malaki na ang kanyang pinagbago at na-improve sa kanyang sarili. Kaya Los, kahit gusto ko silang pigilan ay hindi ko magawa. Para din ang lahat ng ito kay Lin. Para din siya ay matauhan sa mga desisyon na kanyang nais gawin. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono habang nakatingala at hawak-hawak ang braso ni Matandang Los. Nang marinig ito ni Matandang Los, ito ay mabilis, na pumiglas sa paghawak ni Master Ken at sinabi, "Ang prinsesa ay kahit papaano ay bata pa Ken. Ito ay wala parent talagang karanasan sa pakikipaglaban. Kung ang pag-atake ni General Oliver sa kanya ay hindi niya mapagtagumpayan na masalag. Ang prinsesa ay maaaring mapinsala ng husto. At bakit tayo aasa sa prinsesa? Alam mo naman din ang prinsesa ay wala pang sapat na kakayahan at kasanayan sa digmaan. Kung tayo ay lalaban sa ating mga kaaway hindi naman natin kailangan ang kanyang lakas at hindi natin siya kailangan isama. Dahil maaaring ikasawi lang ng prinsesa iyon. Para tayo na din ang naglagay sa kanya sa kamatayan na maaari niyang sapitin. Huwag natin biglain ang prinsesa.
Unti-unti niya din matutunan ang mga dapat gawin para maging mahusay na mandirigma ng ating lahing elf. Kaya Ken, kung maaari lang wag mo na ako pigilan pa. Ako ay tutungo sa kanila ngayon at ako na ang kakausap sa prinsesa. At sana ay umabot ako sa tamang oras. Sana ang prinsesa ay hindi malagay sa masamang sitwasyon. Ang lakas na pinakawalan ni General Oliver ngayon ay labis na malakas at maaari makasama ito sa prinsesa. Kaya Ken, patawad, hindi ko na makakaya ito. Sabi ni matandang Lost sa seryosong tono kay Master Ken. At ito ay mabilis na lumipad ngunit hinawakan parent siya ni Master Ken. Subalit ang paghawak ni Master Ken ay agad-agad na iniwasan ni matandang Lost. At ito ay mabilis na umangat sa hangin at mabilis na lumipad patungo kila General Oliver at Lin. At si Master Ken ay sumigaw at sinabi, "Lost," sabi ni Master Ken. At ito ay wala nang nagawa at labis na lamang tumingin at inaantay kung anong pwedeng mangyari. Sa pinakawalan ni General Oliver na lakas. Samantala, si Lin sa mga oras na ito laking gulat nang marinig niya ang sigaw ni General Oliver. At ito ay bumalik sa kanyang ulirat at si Lin ay mas nagulat nang makita niya ang liwanag na sobrang nakakasilaw na patungo sa kanya. Ang lakas nito ay hindi biro, kung tatamaan si Lin ay maaari itong magtamaw ng mga pinsala. Ngunit ito ay hindi naman ganun na makakasama kay Lin. Ngunit kung tatamaan si Lin nito, nakakatiyak si General Oliver ang prinsesa ay hindi na magagawa pang makalaban. Samantala si Lin ay napamura sa kanyang sarili at sinabi, "Dim, nawala ako sa aking sarili," sabi ni Lin. Sa pagkakasabi ni Lin sa mga oras na ito, ang kanyang espada ay gumawa ng isang protection shield. Ngunit ang protection shield na binuo ni Lin ay hindi pa tuluyan makakapagbuo ng matibay na protection. Dahil sa maikling segundo lamang sa bilis at lakas na pinakawalan ni General Oliver na pag-atake. Hindi sapat ang normal na protection shield na agad-agad na nagagawa ni Lin. At ang pag-atake ni General Oliver, ang nakakasilaw na liwanag, ay tumama kay Lin sa mabilis na segundo. Sa pagtama nito kay Lin, ang protection shield ni Lin ay mabilis na nabasag. Ito ay nakapagbigay ng malakas na pagsabog at ang buong kalangitan ay labis na nagliwanag. At lahat ng mga kasundaluhan na nasa hanay ni General Oliver na nakakalat sa oras na ito ay labis na napatingala sa langit at napatingin. Silang lahat ay labis na nagulat sa pagsabog, at kahit sila ay nasa malayo, ang liwanag ay nakapagbigay silaw sa mga ito. Na kahit na ang mga kasundaluhan sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng lahi ng mga elf na lubos na nakikipaglaban kay Sophie ay labis din nagulat sa pagsabog na iyon. At ganun din si Sophie. At sa pagtama ng liwanag na iyon sa protection shield ni Lin, ito ay nakapagbigay ng malakas na impact. Ang iilang mga gusali sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf sa lakas ng impact at hangin. Ang ibang mga gusali ay mabilis na gumuho. At si matandang Lost ay labis na sumigaw at sinabi, "Prinsesa Lin! Prinsesa Lin!" Sigaw ni matandang Lost habang nalipad patungo kung nasaan si General Oliver. At samantala, nang nabasag ang protection shield ni Lin, si Lin ay isinama ng nakakasinag na liwanag na nagmula sa espada ni General Oliver. Mabilis ang paggalaw ng liwanag na ito habang tangay-tangay nito si Lin. At sa malaking bundok sa labas ng imperyo ng mga elf, si Lin ay tumama at ang bundok ay agad-agad na gumuho. Ngunit, hindi pa rin huminto dito. Nagpatuloy pa rin si Lin na dinadala ng liwanag. Ilang mga bundok ang tinamaan nito at gumuho. At sa isang bundok na napakalaki, si Lin at ang liwanag ay tumama dito. Sa pagtama nito, lubos na nakapagbigay ng malakas na pagsabog ito. At ang bundok ay labis na gumuho. Ang liwanag na gawa ng pag-atake ni General Oliver ay mabilis na nawala at ang usok ay labis na kumalat sa buong lugar. Labis ang pag-alala ni matandang Lost at ito ay napahinto sa paglipad at tumingin sa direksyon kung nasaan ang huling bundok na tinamaan ni Lin. At ganun din si General Oliver. Hindi niya inaasahan na ganun kalakas ang kanyang mapapakawalan na lakas at teknik. At ang mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf na nasa hanay ni General Oliver na mga nakakalat na nasaan man sulok ng imperyo. Lalo na ang mga kasundaluhan na kalaban ni Sophie sa oras na ito na nasa libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng lahi ng mga elf, ay labis din napatigil sa kanilang pagkilos. Kahit si Sophie ay napatigil sa pag-atake sa mga kasundaluhan ng lahing elf.
Nang makita nila kung paano gumuhit ang liwanag at ang mga pagsabog nito ay kanilang narinig habang tumatama ito sa mga bundok. Lalo na ang huling pagtama nito sa malaking bundok. Silang lahat ay labis na nagulat. Samantala si Master Ken ay dahan-dahan umangat sa hangin. At sa pag-angat ni Master Ken sa hangin ng medyo kataasan, pinagmamasdan ni Master Ken sa malayo ang huling bundok na tinamaan ng liwanag dala-dala si Lin. Ngunit sa oras na ito ang usok ay sobrang nakakapagbigay harang. Sila General Oliver, matandang Luz ay walang makita at ganon din si Master Ken. Tanging usok lamang ang kanilang nakikita mula sa malayo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!